verses 31 hanggang 39. Sabi ko doon, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak kung ibinigay para sa ating lahat. Kung ipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos na nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparasahan? Si Kristo Jesus ba nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay. At ngayon namamagitan para sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapagkatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? At ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatay. Hindi. Ang lahat ng ito'y kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, walang mang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ating Panginoon. Lahat po tayo yumuko. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa inyo, Diyos, sa pagkakataong ito na nandito po kami, Lord God, na mag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Diyos, ang patuloy pong gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na pandinig, mga espiritual na paningin, upang sa gayon ay maunawaan po namin, Panginoon, ang mga salita, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo rin po ako. Wala po akong magagawa kung wala kayo sa buhay ko. Patuloy, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na pumuspos, Panginoon, sa ating pong bibig. Na ito po ilalabas, Panginoon, ng salita na may kapangyarihan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Diyos. Patuloy niyo kami bantayan, Panginoon. O God, at patuloy niyo kaming gabayan, O Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po natin mga kaupo. So dito po sa pag-aaralan po natin ay makikita po natin yung dalawang bagay. Amen. Na kung saan, ang sabi po doon sa verse 31, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? So yun po yung una. Ang Diyos po, tayo po mga anak ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi doon, ang Diyos ay panig sa atin. Ibig sabihin, ang Panginoon, kakampi natin siya. Amen? Kapag ang Diyos ang ating kakampi, magkakaroon ba tayo ng takot? Kapag tayo ay natutulog na mag-isa? Kapag tayo ay naiiwang mag-isa sa bahay? Diba? Yun ang realidad eh. Kung ikaw, alam mo, sa puso mo, kakampi mo si Lord, hindi ka niya pababayaan. Amen? Amen. Sabi nga ng doon sa Psalms 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So kahit nasaan tayong lugar, kahit napakadilim niyan, kung alam natin na kakampi natin si Lord, hindi tayo matatakot. Amen? 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 Kaya yung takot na yan, dapat yan mawala sa atin. Dahil alam natin, ano man yung sitwasyon sa ating kapaligiran, maging tayo man ay nag-iisa, wala tayong kasama. Pero, alam natin sa puso natin, kasama natin si Lord. Bakit tayo matatakot? Amen? Amen. Alam natin na kahit na anong mangyari, kung kakampi natin si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Hindi niya tayo, ilalayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Amen? Amen. Kaya nga, sa buhay po natin, dapat natin tandaan, si Lord yung ating kakampi. Amen? Amen. Mawala man lahat ng mga tao sa buhay natin na kumakampi sa atin. Basta't wag lang mawawala si Lord na siyang totoo nating kakampi. Amen? Amen. Kasi ang Panginoon siya yung totoo nating kakampi. Hindi yung tao. Ang tao
tao, pwede kanyang kampihan for yung saglit na panahon lang. Pero si Lord, kakampi ka niya habang panahon. Amen? Diba napakasarap isipin na si Lord yung kakampi natin. Siya yung nasa atin ang panig ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na anong mangyari, nandyan siya palagi para sa atin. Amen? Kaya nga kung alam natin na siya ay palaging nandyan para sa atin, so bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? Amen? Kung tayo ay nangangamba o natatakot, ibig sabihin, hindi natin alam na kulang tayo sa kaalaman. Na yung kaalaman na yun ay yung kakampi natin si Lord sa buhay natin. Kailangan natin laging isaisip ito. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung sitwasyon ng buhay natin, maging tayo man ay nandun sa pinakamabigat na sitwasyon ng buhay, alam natin si Lord nandyan. Kakampi natin siya, amen? Amen. Hindi niya tayo pababayaan. Kapag tayo ay nandun sa kalungkutan, si Lord, siya laging nag-aangat sa atin. Kakampi natin si Lord eh. Amen? Napakasarap isipin na ang Diyos yung kakampi natin. Alam natin na kahit na anong mangyari, ilalayo niya tayo sa kapahamakan. Amen? Kaya't wag po tayong mangangamba. Kapag tayo po ay nasa sitwasyon na kung saan nag-iisa na lang tayo. Amen? Amen. Kaya nga, wag tayong matatakot na maiwan sa bahay. O tayo matulog na mag-isa sa kwarto. Bakit ba tayo matatakot sa mga demonyo na yan, di ba? Dapat sila ngayon matakot sa atin eh. Kasi nasa atin yung presensya ni Lord. Kapag ang demonyo nakita niya sa iyo, ang presensya ni Lord, nagliliwanag ka. Sa presensya ni Lord, hindi ka niya malalapitan. Amen? Pero kung ikaw, meron kang pagdududa, paano magliliwanag si Lord sa iyo? Kung ikaw ay nag-aaninlangan, di ba? Nandun dapat yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung buong pusong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Dahil alam natin, kakampi natin si Lord. Amen? Amen. Sino ang gustong maging kakampi si Lord? Amen. Amen. Tayo gusto natin lahat maging kakampi natin si Lord. Dahil si Lord makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat para sa atin. Amen? Amen. Yung mga imposibleng bagay na hindi natin maisip, kayang-kayang gawin niya ni Lord para sa atin. Amen? Amen. Yun po. Ang pangalawa po, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa atin na. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? So yung una po, God is our defender, tagapagtanggol. Siya ang ating kakampi, amen? Pangalawa, God is our provider. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kasi nga si Jesus, binigay niya para sa atin eh. Ano pa kaya yung ibigay niya yung araw-araw mong kakainin? Amen? Amen. Kung si Jesus nga kayang ibigay ng Diyos, mamatay sa krus para tayo matubos sa kasalanan, ano pa kaya yung tayo ay bigyan ng Panginoon ng pang-araw-araw nating pagkain, pang-araw-araw nating mga pangangailangan, di ba? Si Lord kasi siya nagpo-provide eh. Sabi nga, Jehovah Jireh, God will provide. Kaya nga si Lord, siya yung provider natin. Amen? Lahat ng ating mga kailangan, ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Kaya wag po tayong mangangamba sa lahat ng ating mga kailangan sa pang-araw-araw. Dahil si Lord siya ang magbibigay nun sa atin. Amen? Amen. Amen. Yun. Tapos po, isa-isip po natin lagi ito, na ano man yung pinagdadaanan natin, huwag tayong pumukos doon sa mga ginagawa sa atin ng tao. Amen? Sabi nga doon, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahato ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namagitan para sa atin. Amen? So, ibig sabihin po, sino bang hahatol sa atin ng mga anak ng Diyos? Ang tao ba? Eh si Jesus Christ nga, pinawalang sala na tayo eh. So, ang tao, hindi na tayo pwedeng hatulan. Kasi nga ang Panginoon, pinatawad na tayo sa lahat ng mga kasalanan. Kaya dapat nating iwaksi
yung condemnation sa buhay natin. Amen? Amen. Kasi po tayo, minsan nakakagawa po tayo ng mali. Tama po ba? Hindi tayo perfect eh. Kaya nangyayari, ang diablo, ano tayo eh, yung naglalagay siya sa isip natin na, yan, ikaw, kamali ka na naman. Hindi ka na yan patatawarin ng Diyos. Diba? Nandun yung paninisi ng kaaway. Amen? Kaya nga sa buhay natin, lagi natin isa-isip, ang Diyos pinatawag niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At sa mga kasalanan pa na ating magagawa. Amen? Hindi kasi tayo, hindi tayo perfect. Araw-araw tayo nagkakasala. Amen? Sino dito yung hindi nagkakasala? Meron ba? Wala, di ba? Lahat tayo, kasama ako doon. Hindi ako exempted doon. Lahat tayo nagkakasala sa Panginoon. Pero, lahat ng mga nagagawa nating kasalanan, pinapatawad niya ng Panginoon. Kaya wag nating iaalaw ang diablo na i-condemn tayo. Amen? Yung mga bagay na nagawa natin, huwag nating hayaan na yun ang pipigil sa atin upang magpatuloy sa Panginoon. Kasi nga, ang diablo kasi, ang layunin niya yan, ilayo ka sa Panginoon. Tama po ba? Yan ang kanyang motto. Yan ang kanyang agenda. Ilayo ka niya sa Diyos. At sa isang paraan na kung saan lahat ng mga nagawa mo nung nakaraan, ipapaalala yan sa iyo ng demonyo. At kapag na ikaw, nag-focus ka sa mga bagay na yun na nilagay ng demonyo sa iyo, yan yung magiging daan upang hindi ka na magpatuloy. Kasi yun, naiisip mo, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako makasalanan ako. Lahat naman po tayo nagkasala. Sino ba dito ang karapat-dapat? Meron ba? Wala, di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos eh. Tayo po ay pinatawad ng Diyos. Dahil tayo po nabubuhay sa habag at biyaya. Hindi tayo nabubuhay dahil tayo ay perfect. Nabubuhay tayo sa grasya at awa ng Diyos. Amen? Kaya wag po natin iaalaw yung condemnation sa buhay natin. Amen? Dahil ang Diyos, pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga sala. Yun po yung pangatlo. Amen? At yung pong pangapat, meron po bang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Meron ba? Wala. Amen? Sabi doon, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Sabi doon ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. At doon sa verse 13 na nangsabi, hindi. Ang lahat ng ito'y kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o anumang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito, napakasarap pong isipin, kahit na anong mangyari, pagbalik-balik ka rin man, hindi yung sitwasyon ng buhay mo magpapahiwalay sa iyo sa Panginoon. Dahil anak ka niya eh. Secured ka na sa Panginoon. Kahit na nagkamali tayo, si Lord pa rin, nandyan pa rin. Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi nga, tayo po'y anak ng Diyos. Amen? Bagamat minsan sa buhay natin, nagkakaroon po tayo ng mga sablay, nagkakamali tayo, nagkakasala, pero hindi yun ang nagiging dahilan upang mahiwalay tayo sa Panginoon. Amen? Ngunit hindi ibig sabihin nun, ito yung balanse, hindi ibig sabihin nun, gagawa ka ng mga bagay na hindi tama. Amen? Ganun lang po yun. Hindi ibig sabihin na dahil hindi ka na mahihiwalay sa Panginoon, gagawin mo na yung gusto mo. Hindi ganun. Kasi tayo nabubuhay tayo sa habag at biyaya ng Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng laya na gumawa ng hindi tama. Amen? Pinalaya na nga tayo sa mga bagay na hindi tama, tapos gagawin pa rin natin yung mga hindi tama. Amen? Alam natin na yung kaligtasan natin, nandiyan na, secured tayo sa Panginoon, anak tayo ng Diyos eh, hindi tayo mahihiwalay. Kaya lang,
huwag natin yung i-abuse. Amen? Huwag nating aabusuhin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailangan po, sa buhay natin, lagi natin isa-isip, Lord, nabubuhay ako sa iyong grasya, sa iyong biyaya. Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, mapupunta na sana ako sa walang hanggang kapamakan. Pero dahil sa pag-ibig mo, sa iyong sakripisyo, nagkaroon na rin ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Na lagi nating isa-isip na tayo, never na tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kahit na anong mangyari, sitwasyon ng buhay natin, magkaroon man tayo ng maraming problema, mga bigatin, nagkaroon man tayo ng mga sablay, yung mga bagay na yan, hindi yan ang magpapahiwalay sa iyo, sa Panginoon. Amen? Amen. At ang pangapat po, ang lahat ng bagay ay kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ibig sabihin po, lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan, na pagtatagumpayan lamang natin yan dahil sa Panginoon. Amen? Hindi natin pwede mapagtagumpayan ang problema na wala si Lord sa buhay natin. Amen? Dahil kapag tayo ay nagkaroon ng problema at wala si Lord doon sa eksena, hindi natin kakayanin yung dami ng problema na ating pinagdadaanan. Alam niyo, maraming mga tao dahil sa sobrang bigat ng problema, nagpapakamatay, naglalaslas ng pulso, diba? Na winawasak yung buhay dahil sa dami ng mga problema na kayang pinagdaanan. Pero tayo pong mga Kristiyano, hindi ganun. Nagiging matagumpay po tayo sa gitna ng problema at suliranin dahil sa Panginoon. Amen? Di ba sabi nga sa Philippians 4:13? Ano yung Philippians 4:13? Sino makapagsasabi ng dito? Sa English man o Tagalog. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin, kaya mo mapagtagumpayan yung problema mo sa pamamagitan ng Panginoon na siya nagpapalakas sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Amen? Kasi ang lakas natin, limitado yan. Amen? Pagamat sabi mo, malakas ka ngayon. Bukas, malakas ka pa ba bukas? Kung wala sa iyong lakas ng Panginoon, hindi mo masasabi yun. Pero kung tayo po, nagre-rely tayo sa Panginoon at sa lakas ng Panginoon, magtatagumpay po tayo sa buhay. Amen? Amen. At doon po tayo dapat na lagi pong nakasandig. Sa lakas ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Amen? Amen. Amen. At lagi po nating tandaan na ang Diyos, siya yung ating tagapagtanggol. Siya yung ating kakampi. Amen? Sa lungkot man, o sa saya, sa bigat man, o sa kagaanan ng buhay, sa kahirapan man o ginhawa, nandiyan si Lord. Kakampi natin siya lagi. Amen? Amen. Kaya nga, lagi natin isa-isip yung mga kapatid. Si Lord ang ating tagapagtanggol. At kung siya ang ating tagapagtanggol, ano man ang sabihin sa atin ng iba, it doesn't matter. Amen? Kasi si Lord yung nagmamahal sa atin eh. Yung pagmamahal na yun ni Lord, hindi yun magpapahiwalay sa atin. Bagamat kahit na mga negatibo ang sinasabi ng tao sa atin, still, nandyan pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. At hindi po tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen? Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang pagmamahal ng Diyos nandyan palagi para sa atin. Amen? At kapag nandyan ang pag-ibig ng Diyos, lagi para sa atin, nandyan si Lord, tagapagtanggol natin. Siya ang ating kakampi, siya ang magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Amen? Amen. Praise God. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Diyos sa iyong mga salita namin na pakinggan, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa, O God, ang iyong mga salita ay may tanim sa aming puso. Tumi mo po, O God, sa aming mga isipan at patuloy po namin itong may sa pamuhay sa pang-araw-araw ng buhay. Lord, maraming salamat po, Diyos,
Dahil Lord God, kayo po ang aming kakampi. Kayo po ang siyang nagbibigay ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, O God. At Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang nagiging dahilan kung bakit kami, Lord God, ay nagiging matatag, matibay, Panginoon. Ang lakas, O Diyos, ang siyang patuloy na nagsusustain sa amin kung bakit nandito pa rin kami, O God. Sa gitna po, Panginoon, mga pagsubok, nandyan ka pa rin, Lord, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga ginagawa sa buhay namin, O God, na hindi po ito kayang pantayan ng kahit anumang material na bagay. Hindi po ito kayang pantayan ng kahit anumang kayamanan sa mundo, Lord God. Salamat po sa inyo, Diyos. Salamat po sa lahat-lahat, O God, Lord. Patuloy na binabalik sa inyo, papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Sige po, tayo pong ay aawit. Aawit tayo ng Throw It On. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and light. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry you everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and light. Look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. Ikaw lagi natin ang Panginoon. We sing for you, Lord God. We can sing because of you, Lord. Hallelujah. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and light. Look to you, and I wait on you. I
God. We thank you so much, O God, for this day you have given us, O God, the opportunity to praise and worship you, Lord God. Lord, gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, ang kinay na pagiging anak mo, Panginoon. Na patuloy, Lord God, na ikay, Panginoon, na dalhin namin, Panginoon, na ikaw ang aming defender, Lord God, in the mighty name of Jesus. Ikaw ang aming provider sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Hallelujah. Ano mga pangangailangan ito, Panginoon? Ikaw ay laging nariyan, Lord God. Hindi ka namin makalimutan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagpo-comfort sa amin, O Holy Spirit. Ikaw ang nag-guide sa amin. Ikaw ang nagbabantay sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Ikaw ang aming pag-asa, O Panginoon. Kaya Lord, Panginoon, ikaw ang patuloy, Panginoon, na kahit na saan kami pumunta, Panginoon, ikaw ang aming laging kasama, Lord God, na hindi namin mawaglit, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin, Lord God. Salamat mo ng marami, O God. Cover us with your precious blood, O Jesus. Lahat kami, Panginoon, buong family namin, O God. Lahat ng mga malapit sa amin, ang lahat ng mahal namin sa buhay, Panginoon. In everything, Panginoon, sa amin, Panginoon, iyo po cover, Panginoon, ng iyong blood, O Jesus. We thank you so much. Binabalik namin ang mataas na pagkulit, pasasalamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.